Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Muli, narito ang inyong lingkod. Umaasang nasasabik na kayong pakinggan ang isang salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang bawat piraso, pero hinding-hindi na maibabalik sa dati nitong anyo. Paano kung ang mismong taong pinagkalooban mo ng buong-buo mong pagtitiwala, ang siya palang may hawak ng martilyong wawasak nito? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Tala sa Perlas ng Silangan. Ang ginintuang kulay ng palubog na araw ay tila isang obra maestra na ipininta sa kalangitan. Mula sa balkonahe ng kanilang marangyang suite sa duyan ng Perlas ng Silangan, tanaw ni Tala ang walang katapusang karagatan. Ang banayad na amoy ng dagat at ang dampi ng malamig na hangin sa kanyang balat ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Napakaganda, hindi ba? Mahal ko. Ang pamilyar na boses na yon, malambing at puno ng pagmamahal, ay nagpalingon sa kanya. Nakatayo roon si Silang, ang kanyang kabiyak, may dalang-dalawang kopita ng champagne. Ang gwapo nitong muka ay lalo pang pinatingkad ng ngiti sa mga labi. Sa loob ng isang taon nilang pagsasama bilang magkasintahan at ngayon, sa unang araw nila bilang mag-asawa, hindi pa rin siya makapaniwala sa swerteng tinatamasa. Sobra, sagot ni Tala. Ang mga mata niya'y kumikinang. Parang isang panaginip silang, tayong dalawa dito, sa paraisong ito. Lumapit si Silang at inabot sa kanya ang isang kopita. Itinaas nito ang sariling baso. Para sa ating dalawa, Tala. Para sa ating bagong simula. Para sa habang buhay. Para sa habang buhay, ulit niya, at marahan nilang pinag-umpog ang kanilang mga kopita. Ang tunog niyon ay musika sa kanyang pandinig. Pagkatapos ng isang lagok, maingat na inilapag ni Silang ang kanyang baso. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang puting lino na pantalon. Isang maliit na kahon na gawa sa pelus. May isa pa akong sorpresa para sa'yo. Anito, habang binubuksan ng kahon. Sa loob, isang kwintas na may pendant na hugis tala, napapalibutan ng maliliit na diamante, ang kumislap sa huling sinag ng araw. Napasinghap si Tala. Silang, hindi mo kailangang gawin to. Walang anumang material na bagay ang makakapantay sa halaga mo sakin, mahal ko, sabi ni Silang habang kinukuha ang kwintas. Pero gusto kong lagi mong daladala ang isang paalala kung gaano kakahalaga. Ikaw ang bituin ng buhay ko. Tala Alcantara, o mas tamang sabihin, Tala Alcantara del Mundo. Pumunta si Silang sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok sa balikat ni Tala at isinuot ang kwintas. Ang lamig ng ginto ay tila nagpadala ng kuryente sa kanyang balat. Nang maramdaman niya ang bigat nito sa kanyang leeg, napapikit siya. Ito na yon. Ito na ang buhay na pinangarap niya. Sana nandito ka pa, bulong ng isip niya. Sana nakikita mo kung gaano ako kasaya ngayon. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, tanging ang alaala na lang nito ang kanyang kanlungan. Ang kanyang ama, ang nag-iisang pamilya niya. At nang dumating si Silang, dahan-dahan nitong pinuno ang puwang sa kanyang puso. Ipinakilala siya sa isang pamilyang buong puso siyang tinanggap. Lalo na ang ina nitong si Doña Reyna del Mundo, isang babaeng puno ng karangalan at respeto. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng kalungkutan, naramdaman niyang buo na ulit siya. Malapit nang magsimula ang Captain's Ball. Sabi ni Silang, ang hininga nito'y mainit sa kanyang tainga. Gusto kong ikaw ang maging pinakamagandang babae roon ngayong gabi. Ngumiti si Tala at humarap dito. Basta't kasama kita, sapat na sa akin. Ang Captain's Ball ay ginaganap sa Grand Ballroom ng Duyan. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay nagbibigay buhay sa bawat sulok ng silid.
Nagsasayawan ang mga panauhin sa saliw ng isang string quartet. Ang kanilang mga mamahaling kasuotan ay kumikinang. Pagkatapos ng ilang sayaw at pakikipag-usap sa ibang mga bisita, nagpaalam sandali si Silang. Kukuha lang ako ng maiinom natin. Mahal, dito ka lang. Tumango si Tala. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Pinanood niya ang kanyang asawa habang papunta ito sa bar. Ilang minuto na ang lumipas, ngunit hindi pa rin ito bumabalik. Marahil ay may nakausap itong kakilala. Nagpasya siyang sundan ito. Habang naglalakad sa gitna ng maraming tao, napansin niya ang ina ni Silang, si Reyna, na lumabas sa isang pinto sa gilid ng ballroom. Isang pinto na may markang private. Sinundan ito ng tingin ni Tala at maya-maya lang, nakita niyang pumasok din doon si Silang. Nagtaka siya. Ano kaya ang kanilang pinag-uusapan sa isang pribadong lugar? Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Makapal at gawa sa matigas na kahoy ang pinto, halos walang marinig mula sa labas. Ngunit may isang maliit na siwang sa ilalim. Yumuko siya ng bahagya, nagbabaka sakaling may marinig. Sa una, tanging ugong lang ng musika ang kanyang naririnig. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Reyna, malamig at walang emosyon. Siguraduhin mong magagawa mo ng tama sa pagkakataong ito, Silang, walang puwang sa pagkakamali. Ang boses ng kanyang biyenan ay iba sa karaniwang tono nito na puno ng paglalambing. Mayroon itong talim, isang bagsik na ngayon lang niya narinig. Anong ibig sabihin nito? Anong pagkakamali? Pagkatapos ay narinig niya ang sagot ni Silang. Ang sagot na wawasak sa buong mundo niya. Opo, Mama. Pagkatapos ng cruise na to, lahat ng yaman ng mga Alcantara ay mapupunta sa atin. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang masayang tunog ng musika ay biglang naging isang nakabibinging ingay. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Lahat ng yaman ng mga Alcantara mapupunta sa atin. Hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya ng dinig. Baka may ibang konteksto ang usapan nila. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Reyna ang kumumpirma sa lahat. Ang tangang babae, akala niya talaga ay mahal mo siya. Madali lang siyang paikutin tulad ng mga nauna sa kanya. Isang aksidente sa gitna ng dagat at tapos ang lahat. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib ay halos bumasag sa kanyang mga tadyang. Ang kwintas sa kanyang leeg ay biglang parang isang posas na sumasakal sa kanya. Ang pag-ibig, ang pamilya, ang panaginip, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Napaatras siya. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo. Sa sobrang pagkasindak, hindi niya namalayan na nabitawan niya ang kanyang maliit na purse. Gumawa ito ng isang mahinang kalabog sa sahig na nababalutan ng makapal na karpet. Isang kalabog na halos walang tunog. Ngunit sa nakabibinging katahimikan ng kanyang mundo, ito'y kasing lakas ng isang kulog. Biglang tumigil ang mga boses sa loob. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Pagkatapos, sa ilalim ng siwang ng pinto, nakita niya ang isang anino. Isang anino na dahan-dahang lumalapit. Narinig niya ang mahinang tunog ng doorknob na nagsisimulang umikot. Ang pagpihit ng doorknob ay parang putok ng baril sa kanyang pandinig. Isang segundo. Iyon lang ang meron siya. Sa isang iglap, ang pagkasindak ay napalitan ng purong adrenalina na dumaloy sa kanyang buong katawan. Bago pa man bumukas ng tuluyan ng pinto, sa bilis na hindi niya akalain ay kaya niyang gawin, dinampot niya ang kanyang purse sa sahig, mabilis na tumalikod, at humakbang palayo na parang walang nangyari. Tamang-tama,
Sa paglabas ni Silang mula sa silid, ang likod na lang ni Tala ang kanyang naabutan. Paliko, sa pasilyo, patungo sa comfort room. Tala? Tawag ni Silang, may bahid ng pagtataka sa boses. Huminto si Tala at dahan-dahang lumingon. Pinilit niyang magkaroon ng isang nagtatanong ng ngiti sa kanyang mga labi. Kahit na pakiramdam niya ay anumang oras ay babagsak siya. Silang mahal, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Medyo nahilo ako. Pupunta lang sana ako sa palikuran. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Bawat galaw ay kinakalkula. Lumapit si Silang. Ang mukha ay nag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Tala, ang pag-aalalang iyon ay isa na ngayong mas kaara ng isang halimaw. Ayos ka lang ba? Baka naparami ang nainom mong champagne. Halika, samahan na kita pabalik sa mesa natin. Inilahad ni Silang ang kanyang braso. Nag-atubili si Tala ng isang segundo. Ang balat nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay parang balat na ngayon ng isang ahas. Ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang umarte, kailangan niyang magpanggap na ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi pa gumuho. "Salamat, mahal," sabi niya, at isinukbit ang kanyang kamay sa braso nito. Pinipigilan ang panginginig. Pagbalik nila sa kanilang mesa, nandoon na si Reyna, nakangiti ng matamis na tila isang mapagmahal na ina. "Oh, there you are, mga anak. Saan ba kayo nanggaling? Ang tagal ninyong nawala." "Medyo nahilo lang po si Tala, Mama," sagot ni Silang, habang inaalalayan siyang umupo. Ang mga mata ni Reyna ay bumaling sa kanya, matalas at mapanuri. "Ganoon ba, Hija? Baka kailangan mo ng tubig. O baka naman, may iba kang nararamdaman." Sa tanong na yon, pakiramdam ni Tala ay nabasa ng kanyang biyenan ang lahat ng takot sa kanyang puso. Ito na ang simula, ang pagsubok. Ngumiti siya ng pilit. Pagod lang po siguro sa biyahe, Doña Reyna. At sa sobrang kasiyahan po ngayong gabi. Tumango si Reyna, ngunit ang nangiti nito ay hindi umabot sa mga mata. Sa buong gabing iyon, naramdaman ni Tala na isa siyang dagaan na pinapanood ng dalawang agila. Bawat galaw niya, bawat pagngiti, bawat pag-inom ng tubig ay tila sinusuri. Dito niya napansin ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Isang bahagyang pagtango lang ni Reyna at si Silang ay agad natatayo para kumuha ng kanyang paboritong pagkain. Isang simpleng pagtaas ng kilay ng matanda at si Silang ay agad natatahimik sa gitna ng pangungusap. Hindi ito relasyon ng isang mag-ina. Ito ay relasyon ng isang Reyna at ng kanyang sunod-sunurang alagad. At siya, si Tala, ang kanilang susunod na sakripisyo. "Mahal, parang hindi ko na kaya. Gusto ko nang magpahinga." Bulong niya kay Silang ginagamit ang pagkahilo bilang dahilan. "Sige, mahal ko. Ihahatid na kita sa ating suite." Halos agad na sagot ni Silang pagkatapos sumulyap sa kanyang ina para humingi ng permiso. Isang halos hindi mahahalata na tango ang naging sagot ni Reyna. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang silid, ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Ang bawat hakbang ay parang pabigat ng pabigat. Pagpasok sa suite, agad na nagpaalam si Tala. "Magbibihis lang ako sa banyo." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang pumasok sa banyo at nilak ang pinto. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, sa harap ng salamin, nakita niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang puno ng takot. Ang mukha ay putlang-putla. Binuksan niya ang gripo para malunod ang tunog ng tubig ang kanyang mga hikbi. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng marmol na lababo para pigilan ang panginginig. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mga luha ng pighati, ng galit, at ng matinding takot. Pinagkatiwalaan niya sila. Minahal niya si Silang ng buong puso. Itinuring niyang pangalawang ina si Reyna.
At lahat pala ay isang palabas, isang masalimuot na bitag para kunin ang yaman na iniwan ng kanyang ama. Ang kanyang ama. Naalala niya ang babala nito noon. Mag-ingat ka sa mga taong masyadong matatamis magsalita, anak. Minsan, ang asukal ay ginagamit para itago ang lason. Hindi niya pinansin yon. Nabulag siya sa pag-ibig. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. At hindi siya papayag na maging biktima. Ibibigay niya sa kanila ang palabas na gusto nila. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang magdidikta ng script. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ito ang tanging sandata niya. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng pruweba na hindi niya guni-guni ang lahat. Mula ngayon, bawat pag-uusap, bawat pagkikita, ire-record niya. Humugot siya ng malalim na hininga, pinakalma ang sarili, at binuksan ang pinto. Ngunit sa kanyang paglabas, wala na si Silang sa silid. Marahil ay bumalik na ito sa party, isang maliit na biyaya. Kailangan niya ng oras para mag-isip. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya ng suite at naglakad sa pasilyo. Hindi sigurado kung saan pupunta. Pabalik sa party? Imposible. Hindi pa niya kayang harapin ulit ang mga ito. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang pinto palabas sa isa sa mga deck ng barko. Ang malakas na ihip ng hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Mas malamig dito, mas malupit. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap at ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng duyan na nagbibigay kulay sa maitim na tubig sa ibaba. Ang marangyang barko ay parang isang kumikinang na isla sa gitna ng walang katapusang kadiliman. Dati, ang tanawing ito ay magbibigay sa kanya ng romantikong pakiramdam. Ngayon, para itong isang paalala na siya ay nakakulong. Isang bilanggo sa isang ginintuang hawla, palutang-lutang sa gitna ng kawalan, walang matatakbuhan. Sumandal siya sa malamig na barandilya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito. Pinanood niya ang maraha na pag-alon ng dagat. Isang aksidente sa gitna ng dagat. At tapos ang lahat. Ang mga salita ni Reyna ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng ugong ng makina ng barko. Dito nila binalak na tapusin ang buhay niya. Napatingin siya sa kanyang paligid. May ilang mga crew na naglilinis sa di kalayuan. May magkasintahang naglalambingan sa isang sulok. Sino man sa kanila ay maaaring kasabwat. Sino man sa kanila ay maaaring nagmamasid. Ang paranoia ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Pakiramdam niya, lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Nagpasya siyang bumalik na sana sa loob nang may mapansin siyang isang lalaking nakatayo sa may anino. Hindi kalayuan sa kanya. Nakasuot ito ng uniforme ng isang mataas na opisyal ng barko. Puting-puti at malinis. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw. Tila nagmamasid. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagsimula itong maglakad palapit sa kanya. Agad na tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Isa ba siya sa kanila? Sinusundan ba siya nito? Inihanda niya ang sarili para tumakbo o sumigaw. Ngunit habang papalapit ang lalaki, nakita niya ang pagkakakilanlan sa uniforme nito. Dalisay Mendoza, Chief Security Officer. Mayroon itong seryosong mukha. Ngunit ang mga mata nito, may kakaiba sa mga mata nito. Hindi ito ang malamig na tingin ng isang kaaway. Ito ay tingin na puno ng pag-aalala o baka naman pagkilala. Huminto ito sa isang magalang na distansya mula sa kanya. Ma'am Tala Alcantara del Mundo, tama po ba? Anito, ang boses ay kalmado at propesyonal. Napatangulang si Tala. Ang lalamunan niya'y tila natuyo. Hindi siya makapagsalita. Ako po si Dalisay Mendoza. Maari po ba tayong mag-usap sandali? Tumingin si Tala sa likuran nito. Naghahanap ng posibleng daan para takasan ang pag-uusap.
Sino ang lalaking ito? Bakit siya gustong kausapin? Ang pagtitiwala ay isang luho na hindi na niya kayang ibigay kaninuman. Pasensya na, pero pagod na ako. Kailangan ko nang bumalik sa aking silid, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Akmang tatalikod na siya nang magsalita ulit ang lalaki. Ang mga salitang binitawan nito ang nagpatigil sa kanyang paghakbang. Mas mabigat pa sa isang angklang bakal na ipinulupot sa kanyang mga paa. Tungkol po ito sa papa ninyo. Nakatitig si Dalisay kay Tala. Pinagmamasdan ang bawat pagbabago sa ekspresyon nito. Nakita niya ang pagkalito, ang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang takot na sumilay sa mga mata nito nang banggitin niya ang pangalan ng ama nito. Mula sa kanyang posisyon sa anino kanina, pinanood niya ang lahat. Nakita niya ang paglabas ni Tala mula sa suite, ang pagkabalisa sa bawat hakbang nito, ang paraan ng pagkapit nito sa barandilya na tila doon nakasalalay ang kanyang buhay. Alam niyang tama ang kanyang hinala. Mayroong mali. Isang malaking kamalian ang nangyayari sa perpektong honeymoon na ito. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay isang sugal, ngunit ito ang tanging baraha na hawak niya para makuha ang atensyon at, sana, ang tiwala nito. Si Engineer Alcantara ang taong nag-ahon sa kanya mula sa putik. Utang niya rito ang lahat ng kung anong meron siya ngayon. At ang pagtingin sa anak nito ngayon na para bang isang tupang naliligaw sa gitna ng mga lobo ay nagpagising sa isang damdaming matagal na niyang ibinaon, ang utang na loob. Halika po, ma'am. Hindi tayo ligtas mag-usap dito, sabi niya sa mahinahon ngunit may diin na boses. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang ibang nakikinig. Dalhin ko po kayo sa isang lugar kung saan walang makakarinig o makakakita sa atin. Nag-aalangan pa rin si Tala. Ang pagtitiwala ay lason na sa kanya. Ngunit ano ang pagpipilian niya? Bumalik sa silid kasama ang isang huwad na asawa? O pagkatiwalaan ang estrangherong ito na bumanggit sa nag-iisa niyang kakampi sa mundo? Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Nakahinga ng maluwag si Dalisay. Sumunod po kayo sa akin. Hindi niya ito hinawakan. Naglakad lang siya sa unahan. Sapat ang distansya para hindi ito makaramdam ng panganib. Ngunit sapat ang lapit para maprotektahan niya kung sakali. Dinala niya ito sa mga pasilyo na para lamang sa mga crew, malayo sa mga mata ng mga pasahero. Bawat liko, bawat pasilyo ay kabisado niya. Ito ang kanyang teritoryo. Huminto sila sa isang pinto na walang anumang marka. Ginamit ni Dalisay ang kanyang keycard at binuksan ito. Ang silid ay ang kanyang pansariling opisina at monitoring station. Maliit lang ito. Puno ng mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo mula sa mga CCTV camera ng barko. Walang bintana. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng mga computer. Ligtas sila dito. Maupo po kayo, ma'am, sabi ni Dalisay. Itinuturo ang nag-iisang upuan para sa bisita. Kumuha siya ng isang botelya ng tubig mula sa isang maliit na ref at inabot dito. Tinanggap yun ni Tala. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Sumandal si Dalisay sa kanyang mesa. Pinanatili ang propesyonal na tindig. Ngayon ang pinakamahalagang bahagi. Kailangan niyang maipaliwanag ang lahat nang hindi ito lalong natatakot. Hindi po tayo personal na magkakilala, Ma'am Tala, panimula niya. Pero kilalang kilala ko po ang inyong ama. Ako po si Dalisay Mendoza, Tubong Samar. Anak po ako ng isang mangingisda. Ang papa ninyo, si Engineer Alcantara, ang nagpaaral sa akin. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Tala. Ang takot ay nabawasan, napalitan ng pagtataka. May proyekto po siyang pantalan sa aming probinsya noon. Nakita niya raw po ang potensyal sa akin. Mula high school hanggang sa makapagtapos ako sa Maritime Academy, siya po ang tumustos sa lahat. Higit pa sa pera, itinuring niya akong parang anak. Ang huli naming pag-uusap, sinabi niya sa akin
na ipagmamalaki niya ako sa kanyang nag-iisang anak balang araw. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Tala. Nang mabalitaan ko po ang nangyari sa kanya, hindi po ako naniwala. Pagpapatuloy ni Dalisay, ang boses niya ay bumaba. Malakas si engineer, walang sakit sa puso. At nang malaman kong ipapakasal ka sa isang Del Mundo, ang pamilyang halos sumira sa kanya dahil sa daungan ng Pag-asa Project, nagsimula na po akong maghinala. Hindi na napigilan ni Tala ang kanyang mga hikbi. Ang bigat na kanyang pinipigilan kanina pa ay tuluyan ng bumigay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng takot, kundi luha ng isang taong nakahanap ng karamay sa gitna ng kadiliman. Hinayaan lang siya ni Dalisay na umiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, tila nahimasmasan si Tala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mayroon ng bagong apoy sa kanyang mga mata. Hindi ka nagkakamali, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit matatag. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa purse. Nag-atubili siya ng isang segundo. Tinitimbang ang huling piraso ng kanyang pagtitiwala. Pagkatapos ay pinindot niya ang play. Ang maliit na speaker ng telepono ang naglabas ng mga boses na sisira sa pamilyang Del Mundo. Siguraduhin mong magagawa mo ng tama sa pagkakataong ito, Silang. Walang puwang sa pagkakamali. Opo, Mama. Pagkatapos ng cruise na to, lahat ng yaman ng mga Alcantara ay mapupunta sa atin. Ang tangang babae. Akala niya talaga ay mahal mo siya. Isang aksidente sa gitna ng dagat at tapos ang lahat. Habang tumutugtog ang recording, naramdaman ni Dalisay ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang galit na malamig at kinokontrol. Ang kanyang mga hinala ay hindi lang pala tama. Ang katotohanan ay mas masahol pa. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang anak ng taong itinuring niyang ama ay nasa bingit ng kamatayan. Nang matapos ang recording, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Kailangan nating tumawag ng pulis, sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng desperasyon. Umiling si Dalisay. Hindi po ganoon kadali, Ma'am. Ang mga Del Mundo ay makapangyarihan. Ang sakay na marshal sa barkong ito ay maaaring nasa payroll na nila. Isang salita lang nila, ikaw pa ang lalabas na masama. Sasabihin nilang nag-iimbento ka na wala kang pruweba. Ang recording na ito, maaaring sabihin nilang peke. Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha ni Tala. Pero hindi ibig sabihin niyan ay wala na tayong magagawa. Mabilis niyang dugtong. Ang ibig sabihin lang, kailangan nating maging mas matalino sa kanila. Kailangan nating maglaro ayon sa kanilang laro. Pero tayo ang gagawa ng mga patakaran. Tumayo siya ng tuwid. Ang pagiging Chief Security Officer niya ay hindi lang isang trabaho. Ngayon, ito ay isang misyon. Ma'am Tala, pakinggan niyo po ako. Mula ngayon, ako na po ang bahala sa kaligtasan ninyo. Utang ko po ang buhay ko sa papa ninyo. Itataya ko ang buhay ko para protektahan ang anak niya. Anong gagawin natin? Tanong ni Tala. Sa ngayon, kailangan nating magpanggap. Paliwanag ni Dalisay. Bumalik po kayo sa suite. Umarte kayo na parang walang nangyari. Ipakita niyong kayo pa rin ang mapagmahal at nagtitiwalang asawa. Iyon ang magbibigay sa atin ng oras. Habang ginagawa niyo po iyan, ako naman ang kikilos. Hahanap ako ng lahat ng impormasyon tungkol sa dalawang naunang asawa ni Silang. Hahalungkatin ko ang lahat ng baho ng pamilya Del Mundo. Tumango si Tala. Ang determinasyon ay buo na sa kanyang muka. Gagawin ko. Mag-iingat po kayo at huwag kayong mag-alala, sabi ni Dalisay habang tinitingnan ang isa sa mga monitor kung saan tanaw ang pasilyo sa labas ng suite ni Tala. Kahit hindi niyo ako nakikita, ang mga mata ko ay palaging nakabantay sa inyo. Nang paalis na si Tala,
Nag-vibrate ang telepono ni Dalisay, isang secure email mula sa isang dati niyang kasamahan sa intelligence service. Binuksan niya ito. Wala itong subject. Ang laman ng mensahe ay iisang linya lang, isang babala na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. 2 asawa, 2 aksidente sa dagat. Mag-ingat ka. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay hindi na nagdala kay Tala ng kapayapaan, kundi isang hudyat na nagsimula na ang panibagong yugto ng kanyang pag-arte. Nang gabing iyon, halos hindi siya nakatulog. Bawat paggalaw ni Silang sa kama, bawat paghinga nito, ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Ngunit sa ilalim ng takot, may isang bagong damdaming umuusbong. Ang tapang na dulot ng kawalan ng pagpip at isang malamig na pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ilang oras lang ang nakalipas, Ilian. Hindi na siya ang Tala na puno ng pangarap. Isa na siyang sundalo. Sa isang dig ang lalaking ito ay kausap ang ina nito tungkol sa kanyang pagpaslang. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi makagawa ng anumang ingay. Kailangan niyang maghandmaang hindi niya pinili. Pagbaba nila para mag-agahan sa private dining hall, nandoon na si Reyna, eleganteng nakaupo na, tila isang reynang naghihintay sa kanya nga. Ngayon ang unang araw ng kanyang bagong buhay, isang buhay ng pag-arte, ng mga nasasakupan. Ang ang ngiti nito ay kasing perpekto ng pagkakaayos ng mga kubi. Magkita sila para sa almusal sa pribadong dining area ng kanilang suite. Sinalubong siya ni Silerto sa mesa. Magandang umaga, mga anak. Bati nito. Ang boses ay punungang ng isang hahalik at isang matamis na ngiti na, "Good morning, mahal ko. Kumusta ang tulog mo?" "Mabuti naman," sagot ni Tala. Pinipilit na ngumiti pabalik. Huwad na paglalambing. "Magandang umaga rin po, Mama," sagot ni Silang at hinalikan ito sa pisngi. Ginawa rin yun ni Tala at pakiramdam niya. "Masarap ang tulog ko sa tabi mo." Ang mga salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibi. Hinalikan niya ang isang malamig na bato. Habang kumakain sila sa gitna ng magig, dumating si Reyna ilang sandali. Sariwa at eleganteng tingnan sa kanyang puting bestarbong katahimikan. Sinimulan ni Tala ang kanyang unang opensiba. Hindi ito isang atake. Ito ay isang tusida. "Magandang umaga sa inyong dalawa." Bati nito. "Napakagandang araw, Paraok. Banayad ngunit may target." "Alam niyo po, Doña Reyna," panimula niya, "ang magsimula ng ating honeymoon. Hindi ba, Tala?" "Opo, Mama Reyna." Napakaganda oses ay inosente, na para bang nagbabahagi lang ng isang walang kwentang bagay. "May nabpo," sagot ni Tala habang inilalapag ang kanyang napkin sa kanyang kandungan. "Ito na. Masa po akong lumang kwento kagabi. Tungkol po sa isang batang prinsipe na napakabuti at mayagsisimula. Na ang sayaw." Habang kumakain sila, sinimulan ni Tala ang kanyang unang galginintuang puso. Ngunit lumaki siyang laging nasa ilalim ng anino ng kanyang inang Riyaw. Isang galaw na hindi halata, ngunit may sapat na talim para maramdaman. "Ina, lahat ng desisyon sa kaharian, lahat ng kilos ng prinsipe, kailangang may bas, alam niyo po. May naalala akong isang kwento mula sa isang lumang libro na binasa ni Papa sa akin noon." Panimula niya. Ang boses ay kalmado at nagkukwento. Tabas ng Reyna. Sa huli, hindi natutong mamuno ang prinsipe. Nanatili siyang ungkulito sa isang batang prinsipe na labis na mahal ng kanyang inang Reyna. Napatingin sa isang papet, kahit na siya na ang hari. Itinigil ni Silang ang paghiwa sa kanyang pagkanya sina Silang at Reyna. Parehong naghihintay sa kasunod. Ang Reyna ay napain. Nakita ni Tala ang bahagyang pagtiim ng kanyang bagang. Halatang tinamaan ito. Siya kabuti at napakatalino. Pagpapatuloy niya habang nakatingin kay Reyna. Ginreyna naman ay marahang uminom mula sa kanyang tasa ng tsa. Nang ibaba niya ito,
Isang-awa niya ang lahat para sa kanyang anak. Ibinigay ang bawat luho. Itinuro ang lahat ng dapat malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Talaga, isang malungkot na kawi malaman, ngunit sa sobrang pagmamahalan ng reyna, ang bawat desisyon ng prinsipe mula ento. Kawawa naman ang prinsipe. Sabi nito, ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Tala. Sa kanyang damit hanggang sa kanyang mga kaibigan ay kailangan munang dumaan sa pagsang-ayon. Ngunit baka naman ang prinsipe ay sadyang mahina lang talaga. At ang reyna, bilang ng ina, nakita ni Tala ang bahagyang pagkunot ng noo ni Silang. Ang prince ina ay kailangan lang gawin ang nararapat para protektahan ang kanyang kaharian. Ang mensipe ay lumaking mabait at masunurin, sabi pa ni Tala. Pero hindi siya natutong tumahi ay malinaw. Alam ko ang ginagawa mo. Ngumiti lang din pabalik si Tala. At alam ko rin ang ginagawa mo. Nagsimula na ang sayaw, pagayo, sa sarili niyang mga paa. Ang pagmamahal ng reyna ay naging isang ginintuang tangkatapos ng agahan. Nagpaalam si Tala na tatawagan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Likala. At nang dumating ang panahon na kailangan ng kaharian ng isang malakas na hari, ang prinsipe ay isaaya para kumustahin. Ito ay isang palusot para makapag-usap sila ni Dalisay Gamparing prinsipe na naghihintay ng utos mula sa kanyang ina. Natahimik ang buit ang isang burner phone na palihim nitong ibinigay sa kanya. Ngunit bago pa siya makaong silid, tanging ang mahinang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Si Silang ang unang bumasag sa katahimikan. Tumawa ito ng pilito. Napakagandang kwento, Alice. Pinigilan siya ni Reyna. Tala, Hija, sandali. Sabi nito, ang boses ay mahal. Ngunit parang malungkot ang katapusan para sa prinsipe. Ngunit hindi kay Silang muling naging malambing. Halika, maupo ka muna sa tabi ko. May mahalaga lang akong gustong sabihin. May pag-aalangang lumapit si Tala. Hinawakan ni Reyna at tuon ang pansin ni Tala, kundi kay Reyna. Ang matanda ay hindi nagbago ng ekspres ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay mahigpit at malamig. Anak, sa piyon. Ngunit ang mga mata nito na nakatitig sa kanya ay tila lumamig. At amilyang ito, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tiwala at katapatan, sabi ni Reyna. Pagkatapos, isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Reyna. Isang ngay na ngiti na habang hinahaplos ang kanyang kamay. At sa panahon ngayon, napakadaling masira niyan dahil hindi ngiti kundi isang pagkilala sa isang hamon. Naintindihan nito. Alam nitong hindi na inosenteng tupa ang kaharap nito. Pagkatapos ng almusal, habang sa teknolohiya para sa seguridad ng ating pamilya. Lalo na't nasa gitna tayo ayos si Tala sa kanilang silid. Pumasok si Reyna. Talahija, sabi ng dagat. Gusto kong masiguro na walang anumang banta ang makakapasok sa atin. Big nito sa malambing na tono. Naisip ko lang, para sa seguridad nating lahat, mas mablang binitawan ni Reyna ang kanyang kamay at inilahad ang palad nito. Maari ko bang makita ang telepono mo, Hija? Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ito na uti kung iisa lang ang linya ng komunikasyon natin sa labas. Masyadong delikado ang ganti ni Reyna. Isang power play, ngunit handa na siya. Salamat sa babahong ito. Kung maaari sana, akin na muna ang telepono mo. Gagamitin na lang natin ang telepono ni Silang o ang sa akin kung may kailangan kang tawagan. Ito na ang gantiala ni Dalisay. Sa siyempre po, sabi ni Tala. Nagpapanggap na nagulat at bahagyang nasaktan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang orihinal na telepono. Isang pagsubok, isang paraan para putulin ang koneksyon niya sa labas ng mundo. Ngang malinis na telepono. Inabot niya ito kay Reyna. Kinuha ito ng matunit handa na si Tala.
Ito mismo ang sinabi sa kanya ni Dalisay na posibleng mangyari. Kinuha ni Tala ang kanyang mamahaling telepono mula sa ibabaw ng mesa. Ito anda at nagsimulang mag-scroll. Tiningnan nito ang kanyang mga mensahe, ang kanyang call log, ang kanyang ang malinis na telepono. Walang anumang recording, walang anumang kahina-hinalang social media. Bawat segundo ay parang isang oras para kay Tala. Ang kanyang puso ay kumakarera, ngunit mensahe. Ang tunay niyang sandata, isang maliit at lumang telepono na bigay ni Dalisay, ay nakatago sa ilalim ng sapin ng kanyang maleta. Naiintindihan ko po, Mama Reyna, sabi ni Tala na may bahid ng kunwaring pagtatampo. Wala naman po akong itinatago. Sige po, heto na. Kinuha ni Ray, pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Pagkatapos ng tila walang hanggan, ibinalik ni Reyna ang telepono. Isang bahagyang pagkadismaya ang sumilay sa mukha nito bago na ang telepono. Ang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Hinahanap ang anumang seni ito, muling napalitan ng isang nangiti. Salamat sa pag-unawa, anak. Mabuti ng sigalis ng pagsisinungaling. Ngunit wala itong nakita. Ngumiti ulit si Reyna Irado. Sa pamilyang ito, kailangan nating protektahan ang isa't isa. Naiintindihan ko po, sagot ni Tala, habang kinukuha ang telepono. Salamat sa pag-unawa, anak. Pagkaalis ni Reyna, nakahinga ng maluwayo na si Tala para umalis. Nagkaroon ng pagkakataon si Silang na kausapin ng ina. Narinig niya ang pabulong ngunit galit na boses ni Silang. Bakit kailangan si Tala? Unang pagsubok, nalagpasan. Kinahapunan, naisip ni ang gawin yon, Mama. Pinapahiya mo ako sa asawa ko. Ito na ang pagkakataong Tala na oras na para sa kanyang ikalawang galaw. Sinadya niyang iwan ang kanyang maliit na digital hinihintay niya. Nagtago siya sa isang haligi na hindi kalayuan sa kanila at recorder na nakatago sa loob ng isang suklay sa ibabaw ng mesa sa sala ng kanilang bilis na inilabo ang burner phone at pinindot ang record button. Ang sagot ni Reyna ay malsweet. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Silang na maliligo muna habang nasa binaw at matalas kahit na pabulong. Tumahimik ka, Silang. Huwag kang umanyo. Narinig niya ang pagdating ni Reyna. Narinig niya ang pagtatalo ng magarte na parang hindi ka sang-ayon sa mga plano ko. Ginagawa ko ito para sa ating dalawa, ina. Mahina, ngunit sapat na para marinig. Ano ang ibig sabihin ng kwento niya kaninang umaga? Silang. Boses ni Reyna puno ng iritasyon. Mama, simula pa lang kitang-kita ko na ang kahinaan mo. Kung hindi dahil sa akin, wala ka. Kwento lang yon. Huwag niyo nang isipin, sagot ni Silang. Pero Mama, wala nang pero-pero, putol ni Reyna. Isang maluwag kang tanga. Iyon ay isang patama sa atin. Nagiging matalino na siya. Sininggalaw lang, masisira ang lahat. Maging lalaki ka. Huwag kang maging mahina. Abi ko na sa'yo na kailangan mong kontrolin ang asawa mo. Mahina ka talaga, Silang. Look! Ang salitang mahina. Iyon ang kutsilyong bumaon ng malalim sa puso ni Silang at she's starting to have a mind of her own. Ilang sandali pa, narinig niya ang pag-alis ni Reyna. Paglabas ni Tala mula sa banyo, nakita niya si Silang nanak at ang ebidensyang kailangan ni Tala. Mabilis niyang pinatay ang recording at umalis na parang walang naupo, nakasabunot sa sariling buhok. Ngunit ang atensyon ni Tala ay nasa suwarinig, isang maliit na tagumpay. Ngunit ang tagumpay na yon ay hindi klay sa ibabaw ng mesa. Isang maliit na tagumpay, isang maliit na pier nagtagal. Pagdating ng hapon, habang nagpapahinga siya sa kanilang suite, biglang bumaso ng ebidensya. Kinagabihan, habang nagbabasa si Tala sa kama, biglang hukas ang pinto. Pumasok si Reyna at sa likod nito ay isang lalaking nakaputing bumukas ang pinto. Pumasok si Reyna, kasama ang isang lalaking naka-uniform coat, ang doktor ng pamilya Del Mundo na sakay din ng barko.
si Dr. Gomez. Aning puti, ang doktor ng barko. Tala anak, sabi ni Reyna. Ang bak, mukhang maputla ka nitong mga nakaraang araw, sabi ni Reyna. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Marahil ay kulang ka lang sa bitamina. Inutusan Noses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay alam na niyang peke. Napansin kong map ko si Dr. Gomez na bigyan ka ng isang shot para lumakas ka. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Putla ka pa rin buong araw. Inutusan ko si Dr. Gomez na bigyan ka ng bitamina para ang kanyang tingin ay napako sa hawak ng doktor. Isang hiringgilya, sa loob nito ay akas ka. Nanigas si Tala. Ang kanyang mga mata ay napako sa hawak ng doktor. Isang tray, isang likidong walang kulay. Ang nangiti sa mga labi ni Reyna ay parang nangiti ng isang dem na may hiringgilya. Ang ngiti sa mga labi ni Reyna ay parang ngiti ng isang onyo. Huwag kang mag-alala, Hija. Para lang ito sa kalusugan mo, demonyo. Huwag kang mag-alala, Hija. Para lang ito sa kabutihan mo. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadag. Ang malamig na dulo ng karayom na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng silid ay tundong sa kanyang tainga. Nakatingin siya sa matulis na dulo ng karayom na dahan-dahang hila, isang pangako ng kamatayan. Nasa loob ng kanyang maliit at siksik na opisina si Dalisay, ang tanging liwanag ay mula sa malamig na kislap ng kanyang mga monitor. Ang buong paligid niya ay parang isang web ng mga mata. Bawat isa ay nakatutok sa iba't ibang bahagi ng Marangyang Duyan. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa isang particular na screen, isang video call kasama ang isang babaeng nasa kabilang panig ng mundo. Sa Maynila, si Laya, ang matalik na kaibigan ni Tala, ay may mga matang namumugto dahil sa kakulangan ng tulog. Ngunit ang determinasyon sa kanyang muka ay hindi matatawaran. Siya ang koneksyon ni Dalisay sa labas, ang kanyang mga kamay at paa sa lupa. Nakuha ko na, Dalisay, sabi ni Laya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Dalawang asawa bago si Tala. Ang una, si Amelia Reyes. Ang pangalawa, si Katrina Sandoval. Itinigil ni Dalisay ang pag-type at tumutok sa screen. Anong nangyari sa kanila? Huminga ng malalim si Laya bago magpatuloy. Pareho silang mayaman at pareho silang may malaking insurance policy na si Silang Del Mundo ang nag-iisang benepisyaryo. At heto ang pinakamalaking pagkakatulad nilang dalawa. Dalisay, pareho silang namatay sa aksidente habang nasa isang vacation cruise kasama ang mga Del Mundo. Kahit na ito ang inaasahan niyang marinig, isang pamilyar na galit ang muling kumulo sa loob ni Dalisay. Ikinuyoyom niya ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Hindi ito pagkakataon lang. Ito ay isang pattern. Isang modus. Amelia Reyes nalunod daw habang nag-i-snorkel, pagpapatuloy ni Laya, habang binabasa ang mga dokumentong nasa harap niya. Katrina Sandoval nahulog umano mula sa isang yate habang may party. Parehong walang foul play na nakita. Parehong mabilis na isinara ang kaso. Napapikit si Dalisay. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang isang alaala. Ang mabigat na hangin sa loob ng punerarya. Ang amoy ng mga bulaklak na sampagwita na nagsisimula ng malanta. Nakatayo siya sa isang sulok, nakamasid sa pamilya Alcantara. Nakita niya ang isang batang-batang Tala. Wasak na wasak ang puso. Umiiyak sa tabi ng kabaong ng kanyang ama. At sa kabilang banda, nakita niya ang pamilya Del Mundo, si Silang na umaalalay kay Tala, at si Reyna na nakatayo sa likod nila. Ang mukha ay nagpapakita ng pakikiramay, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Noon pa man, may naramdaman na siyang mali. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Isang pakiramdam na ang mga buwitre ay nag-aabang na sa kanilang biktima. Ang boses ni Laya ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Dalisay,
Nandyan ka pa ba? Oo, pasensya na. Sagot niya, idinilat ang mga mata. Ang galit ay mas tumindi pa. Laya, may isa pa akong ipapahanap sa'yo. Records ng ospital. Autopsy report ng papa ni Tala. Pero heart attack daw ang sanhi ng pagkamatay niya. Nagtatakang sabi ni Laya. Iyon ang sinabi nila. Giit ni Dalisay. Pero gusto kong makasiguro. Hanapin mo ang anumang bagay na hindi karaniwan. Anumang kemikal sa kanyang dugo. Kahit ano. Sige, mahirap yan pero susubukan ko. Sagot ni Laya. Teka, may isa pa pala akong nakita. Baka wala lang itong koneksyon pero... Ano yon? Habang hinahanap ko ang background ng mga Del Mundo, may lumabas na isang lumang article sa isang business journal. Isang kaso. 10 taon na ang nakalipas. Nag-share screen si Laya. Sa monitor ni Dalisay, lumabas ang isang nakascan na pahina ng dyaryo. Ang headline, Alcantara, kinasuhan ng Del Mundo Corp dahil sa daungan ng Pag-asa Project. Biglang nag-iba ang takbo ng lahat sa isip ni Dalisay. Ang mga hiwa-hiwalay na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang daungan ng Pag-asa, ang pinakamalaking proyekto ni Engineer Alcantara, ang proyektong magbibigay ng libu-libong trabaho sa kanilang probinsya, ang proyektong pilit na inaagaw ng mga Del Mundo. Hindi lang ito tungkol sa insurance. Bulong ni Dalisay sa sarili habang tinititigan ang article. Anong sabi mo? Tanong ni Laya. Laya, pakinggan mo. Sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng biglaang realisasyon. Ang papa ni Tala, ang hadlang sa pagkuha nila sa proyekto, kaya kailangan siyang mawala. Pero paano nila makukuha ang proyekto kung wala na ang may-ari? Simple lang, ang nag-iisang tagapagmana. Natahimik si Laya sa kabilang linya habang sinusundan ang lohika ni Dalisay. Kailangan nilang makuha ang tiwala ng tagapagmana. Pagpapatuloy ni Dalisay. Kailangan nilang mapasok ang pamilya, kaya ipinain nila si Silang. Pinakasalan niya si Tala. At kapag nakuha na nila ang kontrol sa lahat ng yaman ng mga Alcantara, kasama na ang karapatan sa daungan ng Pag-asa, si Tala ay magiging isa na lang baggage, isang problema na kailangan ding alisin, tulad ng mga asawa niya dati. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanilang inaakala. Hindi ito simpleng kaso ng kasakiman. Ito ay isang dekada ng pagpaplano, isang masalimuot na bitag na inilatag ng isang reynang demonyo, gamit ang sarili niyang anak bilang pain. Diyos ko, bulong ni Laya, kailangan nating mailabas si Tala diyan. Iyon na nga ang ginagawa natin, sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard, binubuksan ang mga live feed ng CCTV. Kailangan lang nating maging mas maingat. Isang maling galaw lang. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isa sa mga monitor, isang pulang alerto ang kumislap. Motion detected. Corridor 8, sa labas mismo ng suite ni Tala. Agad na pinalaki ni Dalisay ang view. Ang oras sa monitor ay nagpapakita. 1:47 a.m. Ang pasilyo ay tahimik at walang tao. Ngunit mula sa isang sulok, isang anino ang lumabas. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng room service, ngunit ang mga kilos nito ay hindi kilos ng isang ordinaryong crew. Dahan-dahan itong lumapit sa pinto ng suite ni Tala at Silang. Hindi ito kumatok. Sa halip, may inilabas ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na electronic device. Kinikilala ni Dalisay ang lalaki. Isa ito sa mga personal na alalay ni Reyna. At ang hawak nitong device ay isang keycard cloner. Sinusubukan nitong pumasok ng patago. Ang dugo ni Dalisay ay biglang umakyat sa kanyang ulo. Laya, kailangan ko nang ibaba ito, sabi niya. Ang boses ay matigas at mapanganib. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis niyang kinuha ang kanyang radyo. Ang pagiging imbestigador ay tapos na. Ngayon, siya na ang tagapagtanggol. All units, this is Chief Mendoza.
Utos niya sa radyo. Silent alert. May tangkang forced entry sa Suite 808. I repeat, Suite 808. Seal all exits on Deck 8. I'm on my way. Nakatayo si Tala sa harap ni Reyna at Dr. Gomez. Ang kanyang puso ay malakas na dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang nangiti sa mukha ng kanyang biyenan ay parang isang hatol at ang hiringgilya sa kamay ng doktor ay ang sandata na tatapos sa lahat. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, lumaban, sumigaw. Ngunit alam niyang ang anumang marahas na reaksyon ay magiging katapusan niya. Kailangan niyang mag-isip, mabilis. Nako, salamat po sa pag-aalala, Mama Reyna. Sabi niya, pinipilit na maging kalmado at nagpapasalamat ang kanyang boses. Pero, baka po hindi magandang ideya yan. Kumunot ang noo ni Reyna. At bakit naman, Hija? Mayroon po kasi akong allergies. Mabilis na palusot ni Tala. Inaalala ang isang maliit na detalye mula sa kanyang nakaraan. Bata pa po ako. Tinurukan ako ng gamot para sa lagnat. Pero nagkaroon po ako ng matinding allergic reaction. Kinailangan pa po akong isugod sa ospital. Mula noon, ipinagbawal na po ng doktor ang anumang gamot na hindi ko pa nasusubukan, lalo na po kung injection. Tiningnan siya ni Reyna ng may pagdududa. Ngayon mo lang sinabi sa amin yan. Hindi ko po naisip na mahalaga. Pasensya na po. Sabi ni Tala, yumuko ng bahagya para magmukhang nahihiya. Karaniwang bitamina lang naman po ang iniinom ko. Natatakot po talaga ako sa karayom at sa posibleng epekto nito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Reyna mula kay Tala patungo sa doktor na tila naghihintay ng kumpirmasyon. Si Dr. Gomez na halatang alagad lang din ng mga Del Mundo ay bahagyang tumango. May mga ganyang kaso po talaga, Doña Reyna. Anaphylactic shock. Maaari pong maging delikado. Narinig ni Tala ang mahinang pag-frustrate sa paghinga ni Reyna. Ang plano nito ay hindi nagtagumpay, ngunit hindi ito nagpahalata. Muli itong ngumiti. Ganoon ba? Sayang naman. Ang gusto ko lang naman ay ang mapabuti ka. Sige, kung ganoon, magpahinga ka na lang ng mabuti. Itinuro niya ang tray sa kamay ng doktor. Itago mo na yan, Dok. Mukhang hindi natin kakailanganin. Nakahinga ng maluwag si Tala habang pinapanood silang lumabas ng silid. Ngunit alam niyang hindi pa siya ligtas. Ito ay isang pansamantalang pag-atras lamang mula sa kaaway. Ngayong gabi, sinubukan nilang lasunin siya sa harap mismo ng kanyang asawa na wala man lang ginawa kundi manood. Anong susunod? Isang aksidente sa hagdan? O baka itulak na lang siya mula sa balkonahe? Ang oras ay nauubos na. Kinailangan niyang makausap si Dalisay. Kinuha niya ang burner phone at nag-type ng mabilis na mensahe. Sinubukan nilang turukan ako ng gamot. Ilang segundo lang, dumating ang sagot. Alam ko. Nakita ko sila sa CCTV. Ligtas ka ba? Oo. Sa ngayon, reply ni Tala. Pero pakiramdam ko malapit na silang kumilos. Ang sagot ni Dalisay ay nagpadala ng pangingilabot sa kanya. Tama ka. May pinapunta si Reyna sa labas ng pinto mo kaninang madaling araw. Isang tauhan niya. Buti na lang at napigilan ko. Tala, kailangan na nating kumilos ng mas mabilis. Habang nakatitig sa mensahe, ang desperasyon ay nagsimulang bumalot sa kanya. Paano? Paano sila kikilos? Nakakulong sila sa barkong ito na pag-aari ng mga demonyo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ang kanyang mga daliri ay walang kamalay-malay na napahaplos sa kwintas na bigay sa kanya ni Silang. Ngunit hindi iyon ang hinahanap ng kanyang kamay. Ang hinahanap nito ay ang isa pang kwintas sa ilalim ng kanyang damit, isang luma at simpleng silver locket na may nakaukit na araw. Ang huling regalo ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ito ang araw mo, anak, sabi ng kanyang ama noon. Kahit anong dilim ang dumating, tandaan mo na may liwanag ka sa loob mo.
Mahigpit niya itong hinawakan na parang humuhugot ng lakas mula sa isang piraso ng metal. Palagi niya itong suot. Ito ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanyang ama. Habang kinakapa-kapa ang locket, naramdaman niya ang isang maliit na umbok sa gilid nito na hindi niya napapansin noon. Isang maliit na butones na halos hindi mahahalata. Dala ng kuryosidad, pinindot niya ito. Isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang locket. Ngunit sa loob, hindi ang inaasahan niyang espasyo para sa isang maliit na litrato. Sa halip, ang nakalagay doon ay isang bagay na kakaiba. Isang napakaliit at kakaibang hugis na susi na kulay tanso, nakasiksik sa isang espasyong perpektong hinulma para rito. Ang dulo ng susi ay hinugis na parang isang maliit na araw, katulad ng disenyo sa labas ng locket. Isang susi? Bulong niya sa sarili. Para saan ang susi na ito? Bakit ito itatago ng kanyang ama sa loob ng isang kwintas na ibinigay sa kanya? Anong pinto? Anong kahon? Anong sikreto ang bubuksan nito? Tinitigan niya ang munting bagay na nasa kanyang palad. Ito ay hindi lang basta susi. Ito ay isang mensahe. Isang palaisipan na iniwan ng kanyang ama. At bigla, na parang isang kidlat, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang 18 kaarawan. Nakaupo sila ng kanyang ama sa veranda ng kanilang bahay. Inabot nito sa kanya ang isang maliit at antigong baul na gawa sa kahoy ng nara. Anak, lahat ng pinakamahalaga kong alaala nandito sa loob, sabi nito. Mga sulat ng mama mo, ang unang sapatos mo, at iba pang mga bagay. Itago mo itong mabuti. Balang araw, ang mga bagay sa loob nito ang magpapaalala sa iyo kung sino ka at kung saan ka nanggaling. Ang baul na yon, ang kahon ng mga alaala. Dali-dali siyang tumayo. Dala ng matinding pangangailangan na panghawakan ang mga alaala ng kanyang ama. Sa gitna ng unos na ito, isinama niya ang baul na yon sa kanyang mga bagahe. Nakatago ito sa ilalim ng mga damit sa kanyang maleta. Mabilis ngunit maingat niyang binuksan ang maleta at kinuha ang kahon. Ang pamilyar na bigat nito at ang amoy ng lumang kahoy ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Maingat niya itong ipinatong sa kama. Mayroon itong maliit na lock sa harap, ngunit ito'y luma na at hindi na gumagana. Madali niya itong nabuksan. Sa loob, naroon ang mga inaasahan niya. Mga lumang litrato nilang mag-anak, ang wedding ring ng kanyang ina, isang tuyong bulaklak ng sampagita, ang mga bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang pagkatao. Ngunit walang anumang bagay na nangangailangan ng susi. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay nagsimulang maglaho. Baka nagkakamali lang siya. Baka ang susi ay para sa ibang bagay. Isang safety deposit box o isang drawer sa kanilang bahay na matagal nang nakasara. Ngunit hindi siya sumuko. Muli niyang naalala ang kanyang ama. Mahilig ito sa mga puzzle at mga sikreto. Muli niyang sinuri ang kahon. Hinaplos niya ang bawat sulok, bawat ukit. At doon, sa ilalim ng pulang pelos na sapin, naramdaman niya ito. Isang guhit na hindi dapat naroon. Isang siwang na halos hindi mahahalata. Ginamit niya ang kanyang kuko para alisin ang sapin. At sa ilalim nito, bumungad sa kanya ang isang false bottom, isang sikretong kompartimento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, 2 bagay ang nakalagay. Ang una ay isang modernong USB flash drive. Itim at simple, isang bagay na hindi nababagay sa antigong kahon. Ang pangalawa ay isang nakatuping papel. Ang papel ay luma na at naninilaw na sa mga gilid. Nang buksan niya ito, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Isang liham. Para sa kanya. Huminga siya nang malalim at sinimulang basahin ang mga unang salita. Ang mga salitang iyon ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo at nagbigay daan sa isang malamig at nakakakilabot na katotohanan.
Tala anak ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Kinuha ni Dalisay ang burner phone at mabilis na nag-reply kay Tala. Manatili ka dyan. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Humanap ka ng paraan para makapunta sa laundry room sa deck na ito sa loob ng 10 minuto. Hintayin mo ako. Pagkatapos ay kumilos siya nang may bilis at katiyakan. Binuksan niya ang kanyang mga monitor, tiningnan ang mga pasilyo. Kailangan niyang ilabas si Tala mula sa suite nang hindi napapansin. Inilipat niya ang atensyon ng nag-iisang gwardiya sa pasilyo sa pamamagitan ng pag-trigger ng isang maliit na fire alarm sa kabilang dulo ng barko. Habang nagkakagulo ang mga crew, ginabayan niya si Tala sa pamamagitan ng text message, itinuturo ang mga pasilyong walang tao hanggang sa ligtas itong makarating sa kanyang opisina. Pagpasok ni Tala sa pinto, ang itsura nito ay nagpapakita ng pinaghalong takot at matinding determinasyon. Sa isang kamay, hawak nito ang USB drive. Sa kabila, ang liham ng kanyang ama. Dalisay, sabi nito. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng diin. Ang papa, alam na niya. Alam na niya ang lahat. Walang nagsalita. Maingat na isinaksak ni Dalisay ang USB drive sa isang secure, offline na laptop. Agad na bumungad sa kanila ang mga files. Ang mga pangalan ng folder ay simple, ngunit nakakakilabot. Del Mundo, Financials, Insurance Policies, Body KS, Daonggan ng Pag-asa, Bribes. Binuksan nila ang unang folder, mga spreadsheet, mga bank transfer, mga dokumento ng mga shell corporation, isang masalimuot na web ng money laundering at pandaraya na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ito na mismo ay sapat na para mabulok sila sa kulungan. Ngunit ang pinakamatinding ebidensya ay nasa isang folder na may pangalang Huling Pag-uusap. Sa loob, iisang audio file. Nagkatinginan sila ni Tala. Tumango ito, nagbibigay pahintulot. Pinindot ni Dalisay ang play. Ang unang boses na kanilang narinig ay nagpadala ng kuryente sa buong silid. Ito ang boses ni Engineer Hector Alcantara. Malakas, matatag at buhay. Reyna, alam ko na ang ginagawa ninyo, sabi ng boses ni Hector. Ang pagnanakaw sa pondo ng daungan. Ang mga panunuhol. Akala niyo ba ay hindi ko malalaman? Kasunod nito ang tawa ni Reyna. Hindi ito ang tawang naririnig ni Tala sa mga pagtitipon. Ito ay tawang malamig, mapanlait, at walang anumang bahid ng pagkukunwari. Hector! 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 Sabi ng boses ni Reyna. Tila ninanamnam ang bawat salita. Palagi kang naging isang balakid. Masyado kang matuwid. Masyado kang malinis. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Ilalabas ko ang lahat ng ito, Reyna. Pagbabanta ni Hector. Makikita ng lahat kung anong uri kayong mga ahas. Talaga? Tanong ni Reyna. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang gawin yan? Ang lahat ng ito, ang yaman, ang kapangyarihan, pinaghirapan ko ito. Kinuha ko ito mula sa putik. At hindi ko hahayaan ang isang matandang hukluban na sirain ang lahat. Makinig ka, Hector. Matalino ka pero ako. Mas tuso ako. Itigil mo na ito kung ayaw mong pagsisihan. Hindi ako natatakot sa iyo, Reyna. Dapat lang, sagot ni Reyna. At ang kanyang boses ay naging isang nakakakilabot na bulong. Hindi ako ang dapat mong katakutan. Ang dapat mong isipin ay ang nag-iisa mong anak, si Tala. Napakagandang bata. Napaka-inosente. Isipin mo na lang kung anong maaaring mangyari sa kanya kung may mangyaring masama sa iyo. Ang huling mga salita ay isang malinaw na banta. Pagkatapos niyon, ang tawag ay naputol. Napatakip si Tala sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling dumadaloy. Ang kanyang ama ay pinagbantaan at ginamit pa siya laban dito. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito nagsampa ng kaso. Pinrotektahan siya nito
Kahit na ang kapalit ay ang sarili nitong buhay. Ikinuyom ni Dalisay ang kanyang panga. Ang galit ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Lahat ng ito, ang mga dokumento, ang audio recording, ito ang huling baraha ni Engineer Alcantara at ipinagkatiwala niya ito sa kanyang anak. Ito na, sabi ni Dalisay. Ang boses ay matigas na parang bakal. Ito na ang magpapabagsak sa kanila. Ang anatomiya ng kanilang krimen. Ang kailangan lang natin ay mailabas ito. Pero paano? Tanong ni Tala, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napapalitan na ng galit. Nasa gitna tayo ng dagat. Bawat sulok ay binabantayan nila. Bawat kilos natin ay sinusubaybayan. Kung hindi tayo makakalabas, sabi ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang desperadong ideya. Kung gayon, kailangan nating dalhin ang laban dito. Kailangan nating bigyan sila ng isang bagay na mas malaki pa sa kanilang inaasahan. Isang bagay na hindi nila makokontrol. Tumingin siya ng diretso kay Tala. Kailangan nating ipain ang ating sarili. Anong ibig mong sabihin? Ang plano nila ay isang aksidente sa dagat, hindi ba? Paliwanag ni Dalisay, ang kanyang isip ay tumatakbo na. Kung gayon, ibigay natin sa kanila ang gusto nila. O mas tamang sabihin, ibigay natin sa kanila ang akala nilang gusto nila. Dahan-dahang nauunawaan ni Tala ang nakakatakot na plano. Gusto mong magpanggap ako? Hindi lang basta magpanggap, sabi ni Dalisay. Gusto kong mag-stage tayo ng isang perpektong krimen. Ang pagkawala mo, isang palabas na sila mismo ang magiging bida. At habang abala sila sa pagdiriwang, habang akala nila ay nanalo na sila, doon tayo aatake. Ito ay isang plano na puno ng panganib. Isang maling galaw at buhay ni Tala ang magiging kabayaran. Ngunit habang tinitingnan ni Tala ang mukha ni Dalisay, ang determinasyon, ang katapatan, at habang iniisip niya ang kanyang ama, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ang pagiging biktima ay tapos na. Sige, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay buo at hindi nanginginig. Gawin natin. Sa mga sumunod na oras, sa loob ng maliit na silid na yon, binalangkas nila ang pinakadelikadong palabas ng kanilang buhay. Bawat detalye ay pinag-isipan, ang lokasyon, ang oras, ang mga posibleng problema. Nag-text si Dalisay sa kanyang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan. Ang una ay si Laya na inatasan niyang maghanda sa lupa. Ang pangalawa ay si Bayan, isang tahimik, ngunit matapat na tekniko ng barko na may malaki ring galit sa mga Del Mundo dahil sa masamang trato sa kanya. Si Bayan ang magiging mata at kamay ni Dalisay sa makina ng barko. Si Tala naman ay tumingin sa kanyang refleksyon sa isa sa mga madilim na monitor. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Tala na ikinasal, ilang araw lang ang nakalipas. Ang inosenteng kinang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na apoy. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ito'y nababalutan na ngayon ng isang bakal na determinasyon. Hinawakan niya ang laket ng kanyang ama. Para ito sa kanya, para sa hustisya. Habang tinatapos nila ang plano, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa buong barko. Ito ay ang boses ng cruise director. Magandang gabi, mga panauhin. Bilang isang espesyal na pagtatapos sa ating paglalakbay, inaanyayahan namin kayong lahat para sa isang Grand Masquerade Ball bukas ng gabi sa Starlight Deck. Magsuot ng inyong pinakamagagarang kasuotan at misteryosong mga maskara para sa isang gabing hindi ninyo malilimutan. Nagkatinginan si Tala at Dalisay. Isang masquerade ball, isang gabi ng mga maskara at mga lihim. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong krimen. Nang gabing iyon, sa hapunan, masayang ibinalita ni Reyna ang tungkol sa party.
Tumingin ito kay Tala. Ang mga mata ay kumikinang sa isang paraan na ngayon lang nakita ni Tala, isang kislap ng kasabikan na parang isang mangangasong malapit nang makuha ang kanyang biktima. Isuot mo ang pinakamagandang bestida mo, Tala, sabi ni Reyna. Ang boses ay malambing na parang pulot. It will be a night to remember. Tumango si Tala. Isang matamis na ngiti ang isinukli. Opo, Mama Reyna. Sisiguraduhin ko po. Pareho nilang alam kung ano ang ibig sabihin ng gabing iyon. Para kay Reyna, ito ang katapusan ng lahat. Ang gabi ng kanyang tagumpay. Para kay Tala, ito ang simula ng lahat. Ang gabi ng kanyang paghihiganti. Ang Starlight Deck ay ginawang isang kaharian mula sa panaginip. Ang mga kumikislap na ilaw na nakasabit sa itaas ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga mesang natatakpan ng puting tela ay napapalibutan ng mga panauhing nakasuot ng magagarang gown at suit. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng iba't ibang uri ng maskara, mula sa simpleng sutla hanggang sa detalyadong disenyo na may mga balahibo at hiyas. Ang musika mula sa isang live orchestra ay pumupuno sa hangin, nag-aanyaya sa lahat na sumayaw sa ilalim ng buwan. Nakatayo si Tala sa gilid ng sayawan, hawak ang isang kopita ng champagne na hindi niya iniinom. Siya ay isang pangitain sa kanyang suot na kulay pilak na gown na kumikinang sa bawat paggalaw. Ang kanyang maskara ay simple ngunit elegante. Pinalamutian ng maliliit na perlas na tila mga luha. Sa likod ng maskarang yon, ang kanyang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat anino, pinakikinggan ang bawat bulong. Ito na ang entablado. Siya ang pangunahing aktres. At ang pagtatanghal na ito ay walang puwang para sa pagkakamali. Bago siya umalis sa kanilang suite kanina, isinagawa niya ang huling paghahanda. Ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya, kasama ang liham ng kanyang ama, ay nakatago na ngayon sa isang waterproof pouch na nakasiksik sa ilalim ng lining ng kanyang gown. Ang burner phone ay nasa kamay na ni Dalisay. Lahat ay nakahanda na. Napakaganda mo nga ngayong gabi. Mahal ko. Bulong ng isang pamilyar na boses sa kanyang tainga. Lumingon siya at nakita si Silang na nakasuot ng isang itim na tuxedo at isang itim na maskara na nagtatago sa kalahati ng kanyang mukha. Inilahad nito ang kanyang kamay. Isang sayaw para sa pinakamagandang bituin sa gabing ito. Tumango si Tala. Isang pilit na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi sa likod ng maskara. Siyempre, dinala siya ni Silang sa gitna ng sayawan. Habang nagsisimula silang umindak sa saliw ng isang malamyos na waltz, ipinatong ni Tala ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang init ng kanyang palad ay tila dumikit sa tela at isang pamilyar na kurot ang kanyang naramdaman sa puso. Ito ang lalaking minahal niya. Ito ang lalaking handang pumatay sa kanya. Ang dalawang katotohanang iyon ay naglalaban sa loob niya. Lumilikha ng isang tahimik na unos. Habang umiikot sila, ang mga ilaw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Tinitigan ni Tala ang mga mata ni Silang sa likod ng maskara nito. Masaya ka ba, Silang? Tanong niya. Ang boses niya ay mahina. Halos isang bulong na para lamang sa kanilang dalawa. Siyempre, mahal. Sagot nito. Ngunit ang nangiti nito ay hindi umabot sa mga mata. Kasama kita, nasa paraiso tayo. Hindi yan ang tinatanong ko, sabi ni Tala. Ang kanyang tingin ay matalim. Sa lahat ng ito, sa buhay mo, masaya ka ba talaga? Nakita niya ang pagdaan ng isang emosyon sa mga mata ni Silang. Pagkalito, pagkakasala, at higit sa lahat, takot. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng pamilyar na pagkukunwari. Huwag na nating pag-usapan yan. I-enjoy na lang natin ang gabi. Kung sa bagay, sabi ni Tala, may mga gabing sadyang para lang sa paglimot.
At pagkatapos ay hinigpitan niya ang hawak sa balikat nito at ibinulong ang huling tanong. Mahal mo ba talaga ako, silang? Sa pagkakataong ito, hindi ito nakasagot. Umiwas ito ng tingin at sa katahimikang yon, nakuha ni Tala ang kanyang sagot. Nang matapos ang sayaw, marahan siyang humiwala. Kukuha lang ako ng hangin, sabi niya. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palayo sa sayawan, palayo sa mga ilaw, patungo sa pinakamadilim na bahagi ng deck, malapit sa barandilya. Ito ang napagkasunduan nilang lugar ni Dalisay. Dito magaganap ang lahat. Sumandal siya sa barandilya, hinahayaan ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Tanaw niya mula roon ang lahat. Nakita niya si Reyna, nakaupo sa isang mesa na parang isang reynang gagamba sa gitna ng kanyang sapot. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Nakita niya itong bahagyang tumango sa isang direksyon. Sinundan ni Tala ng tingin ang direksyong iyon. At doon, sa may anino malapit sa isang service exit, nakita niya ang lalaking sumubok, pumasok sa kanyang silid. Ang tauhan ni Reyna, ang berdugo. Nakatayo ito roon, naghihintay ng hudyat. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik. Malapit na. Nagpanggap siyang nahihilo, hinawakan ang kanyang sentido na para bang kailangan niya ng suporta. Ito ang senyas. Mula sa kanyang monitoring room, nakita ni Dalisay ang senyas ni Tala. Agad niyang kinausap si Bayan sa radyo. Bayan, ngayon na. I-execute ang Phase 1. Copy, Chief. Sagot ni Bayan mula sa engine room. Nakita ni Reyna ang pagkilos ni Tala. Ngumiti ito. Ito na ang sandali. Muli itong tumango sa kanyang tauhan, isang mas mariin na tango sa pagkakataong ito. Ang lalaki ay nagsimulang maglakad palapit kay Tala. Dahan-dahan, na parang isang aninong gumagapang. Ang ingay ng party at ang dilim ng gabi ang kanyang naging perpektong kamuplasyon. Nakita ni Tala ang paglapit nito mula sa gilid ng kanyang mga mata. 5 hakbang, 4, 3. Handa na siya. Huminga siya ng malalim. 2 hakbang. Nang akmang itataas na ng lalaki ang kanyang mga kamay para itulak siya. 1 hakbang. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong Starlight Deck. Ang masayang musika ay biglang naputol. Ang buong lugar ay nabalot sa ganap na kadiliman. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang natira. Kasabay ng dilim, umalingaw-ngaw ang mga sigaw at pagkalito ng mga panauhin. Anong nangyayari? Ang ilaw. Brownout ba ito? Sa gitna ng kaguluhan, ito na ang sandali. Ang perpektong sandali. Mula sa kanyang mesa, pinanood ni Reyna del Mundo ang lahat na parang isang diyosa na nagmamasid sa laro ng mga mortal. Ang bawat pangyayari ay naaayon sa kanyang plano. Ang sayaw, ang pag-uusap, ang pagpunta ni Tala sa madilim na bahagi ng deck. Perpekto. Ang kanyang suot na maskara ay kulay ginto. Hugis pakpak ng isang paru-paro. Ngunit sa likod nito, ang kanyang mga mata ay matalas na parang sa isang lawin. Ang kanyang mga labi ay nakangiti. Ngunit ito'y isang ngangiting walang init. Isang ngangiting nagpapahiwatig ng malamig na tagumpay. Nang makita niya ang senyas ni Tala, ang paghawak nito sa sentido, alam niyang malapit na ang katapusan. Ang kahinaan ng babae. Palaging iyon ang pinakamadaling gamitin laban sa kanila. Itinaas niya ang kanyang kopita ng alak, isang tahimik na pagpupugay sa kanyang sariling katalinuhan. Pagkatapos, ay ibinigay niya ang huling hudyat sa kanyang tauhan, isang mariin na tango. Tapusin mo na. Habang pinapanood niya ang paglapit ng anino kay Tala, isang pakiramdam ng ganap na kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ganito palagi ang pakiramdam. Ang pagkontrol sa tadhana.
ang pag-aalis ng mga balakid, si Amelia, si Katrina, at ngayon, si Tala. Lahat sila ay mga peste lamang sa kanyang hardin, mga damong kailangang bunutin para sa mas magandang pamumukadkad ng kanyang imperyo. Ngunit nang akmang magaganap na ang inaasahan niyang pagbagsak, biglang naganap ang isang bagay na wala sa kanyang script. Ang biglaang pagkawala ng lahat ng ilaw, ang biglaang pagtigil ng musika, ang biglaang paglaganap ng kaguluhan. Napatayo siya. Kumunot ang kanyang noo sa likod ng maskara. Anong kalokohan ito? Bulong niya sa sarili. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang inis, isang bahagi niya ang natuwa. Ang kaguluhan, ang dilim, mas magiging madali. Mas walang makakakitang testigo. Ang tadhana ay pumanig pa rin sa kanya. At pagkatapos, sa gitna ng mga sigawan, narinig niya ito. Isang matinis at desperadong sigaw na pumunit sa kadiliman. Isang sigaw na alam niyang kay Tala. Ang sigaw na yon ay mabilis na naputol, na parang isang kandilang biglang hinipan. Kasunod ng sigaw, isang malakas na tunog. Isang tunog na hindi maikakaila. Plak! Ang tunog ng isang katawan na bumagsak sa barandilya at pagkatapos, blush! Ang tunog ng isang bagay na mabigat na bumagsak sa tubig sa ibaba. Isang tunog na nilamon agad ng ingay ng karagatan. Pagkatapos ng tunog na yon, isang nakabibinging katahimikan ang pansamantalang namayani. Bago muling bumalik ang mga sigawan, ngunit hindi na sigaw ng pagkalito. Sigaw na ngayon ng pagkasindak. May nahulog. Isang babae. Tulong! Kalmado pa rin si Reyna. Dahan-dahan siyang umupo pabalik sa kanyang silya. Kinuha niya ang kanyang kopita at marahang uminom ng alak na para bang nanonood lamang ng isang dula. Ang lasa ng mamahaling alak ay mas sumarap. Ito ang lasa ng tagumpay. Ilang segundo pa, biglang bumalik ang mga ilaw. Ang starlight deck ay muling nagliwanag. At sa pagliliwanag nito, nakita ng lahat ang eksena. Si Tala Alcantara del Mundo ay wala na. Nakatayo si Silang sa gitna ng sayawan. Ang mukha ay putlang-putla na parang papel. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak habang nakatingin sa barandilya. Sa barandilya, kung saan huling nakita si Tala, nakasabit ang isang piraso ng ebidensya. Ang pilak na alampay na suot nito kanina, bahagyang winawagayway ng hangin na parang isang kamay na nagpapaalam. Agad na lumapit si Reyna kay Silang. Ang kanyang mukha ay nagbago na. Ang malamig na ngiti ay napalitan ng isang perpektong maskara ng pag-aalala at pagdadalamhati. Silang anak ko, anong nangyari? Sigaw niya, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Niyakap niya ang kanyang anak na tulala pa rin. Ang asawa mo, Tala. Maya-maya lang, dumating na ang mga security personnel. Sa pangunguna ng kanilang hepe, si Dalisay Mendoza. Ang mukha nito ay seryoso at puno ng awtoridad. Anong nangyari dito? Ang asawa ko. Ang asawa ko. Nahulog siya. Sigaw ni Silang na sa wakas ay nakahanap ng boses. Isang boses na puno ng tunay na takot. Takot na hindi para kay Tala, kundi para sa kanyang sarili. Lahat, manatili sa inyong mga lugar. Utos ni Dalisay. Seal this area. Magsimula na ang search and rescue operation. Walang aalis sa deck na ito. Habang nagkakagulo ang lahat, habang ang mga crew ay nagmamadaling maghagis ng mga salbabida sa madilim na tubig, dinala ni Reyna si Silang palayo sa eksena. Pagbalik nila sa kanilang marangyang suite, isinara ni Reyna ang pinto. Ang maskara ng pagdadalamhati ay agad na naglaho. Humarap siya sa kanyang anak na nanginginig pa rin. Tumigil ka sa panginginig na yan, Silang. Nakakahiya ka. Sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Mama, paano? Paano kung may makakita? Walang nakakita. Mariing sabi ni Reyna. Madilim, magulo.
Isang perpektong aksidente. Walang sino mang makakapagturo sa atin. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang mga ilaw ng searchlight na sumusuklay sa karagatan sa ibaba. Isang walang saysay na paghahanap. Tapos na! Sa wakas! Bulong ni Reyna, hindi para kay Silang, kundi para sa kanyang sarili. Ang huling balakid ay naalis na, ang daungan ng pag-asa, ang yaman ng mga alkantara, lahat ay sa kanila na. Ilang sandali pa, isang anunsyo ang narinig mula sa intercom ng barko. Ang boses ay kay Dalisay Mendoza, malungkot at formal. Attention all passengers and crew. We regret to inform you that Miss Tala Alcantara del Mundo is missing and presumed to have fallen overboard. The search operation is underway. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Reyna. Isang tunay na ngiti ng isang reynang nagwagi. Hindi niya alam na ilang deck sa ibaba. Sa isang maliit at sikretong utility cabin, nakaupo si Tala, ligtas at tuyo, nakikinig sa parehong anunsyo. At sa kanyang tabi, si Dalisay, nakasasara lang ng mikropono, ay tumango sa kanya. Ang unang yugto ng kanilang plano ay isang perpektong tagumpay. Para kay Silang, ang mga sumunod na oras ay parang isang masamang panaginip. Ang search and rescue operation ay naging isang formalidad lamang. Ang mga interogasyon mula sa security team ni Dalisay Mendoza ay naging isang paulit-ulit na dula ng pagkukunwari. Siya ang nagdadalamhating asawa. Ang kanyang ina, ang matatag na byuda na umaalalay sa nag-iisa niyang anak. Lahat ay umarte ng naaayon sa kanilang papel. At ngayon, sa loob ng kanilang marangyang suite, ang kurtina ay sa wakas bumagsak. Hawak ni Silang ang isang baso ng mamahaling brandy, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, kaya't naririnig ang lagitik ng yelo sa loob nito. Nakatayo ang kanyang ina sa may bintana, nakatanaw sa madilim na karagatan, tila isang general na pinagmamasdan ang kanyang nasakop na teritoryo. Sa wakas, natapos din ang lahat ng tanong, sabi ni Silang, lumagok ng alak para pakalmahin ang sarili. Akala ko ay hindi na sila titigil. Pa-natural lang yon, sagot ni Reyna, hindi man lang lumilingon. Bahagi ng proseso, kailangan nilang magmukhang ginagawa nila ang lahat para mahanap ang katawan ng kawawang babae. May panunuya sa huling mga salita. Lumapit si Silang sa ina. Mama, sigurado ba tayong walang nakakita? Paano kung humarap si Reyna? Ang mga mata nito'y matalas. Paulit-ulit na lang tayo, Silang. Walang nakakita. Aksidente ang tingin ng lahat. At kahit pa mayroon, sino ang maniniwala sa kanila laban sa atin? Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay maging malakas. Ikaw ang biyudo. Ikaw ang biktima dito. Umupo si Reyna sa isang silya, kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito. Ang usok ay pumulupot sa kanyang mukha, nagbibigay sa kanya ng isang demonyong anyo. Sa pagdaong natin bukas, ang mga abogado na natin ang haharap sa lahat. Ang insurance, ang mga ari-arian, ang daungan ng pag-asa. Lahat ay mapupunta sa atin, anak. Lahat ng pinaghirapan ko. Natatin. Ngunit si Silang ay hindi mapakali. Ang multo ng tatlong babae. Amelia, Katrina, at ngayon, si Tala ay tila sumasayaw sa kanyang isipan. Pero mama, si Tala, iba siya. Paano kung bumalik siya? Isang malutong na tawa ang kumawala kay Reyna. Bumalik? Mula saan? Sa ilalim ng dagat? Silang, huwag kang maging sentimental ngayon. Mahina ka. Iyan ang palagi mong problema. Kung hindi dahil sa akin, wala ka. Walang Del Mundo. Tandaan mo yan. Ang salitang mahina ay muling tumusok kay Silang. Napuno siya ng galit. Isang galit na hindi niya kayang ilabas. Ako ang utak ng lahat ng ito. Pagmamalaki ni Reyna, na para bang ikinukwento ang isang malaking tagumpay sa negosyo. Ako ang nag-isip kung paano mawawala si Amelia.
Ako ang nagplano ng aksidente ni Katrina at ako rin ang nag-utos na patahimikin ang matigas na ulo na ama ni Tala. Walang makakapigil sa atin ngayon, kahit ang multo ng ama niya. Ibinuga niya ang usok. Lahat sila ay mga hangal. At ikaw, anak, ang kailangan mo lang gawin ay sumunod. Sa sandaling iyon, habang naghahari-harian si Reyna sa kanyang trono ng kasamaan, isang kakaibang tunog ang kanilang naririnig. Isang mahinang click. Kasunod nito, ang malaking flat-screen television sa pader ng kanilang suite ay biglang umilaw. Hindi ito nagpapakita ng isang palabas. Sa halip, nagpapakita ito ng live feed mula sa isang hidden camera. Isang camera na nakatutok mismo sa kanila. At sa ilalim ng screen, isang audio wave visualizer ang gumagalaw, kasabay ng bawat salitang binibitawan nila. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng TV. Boses ni Reyna. Ako ang utak ng lahat ng ito. Ako ang nag-isip kung paano mawawala si Amelia. Ako ang nagplano ng aksidente ni Katrina. At ako rin ang nag-utos na patahimikin ang matigas na ulo na ama ni Tala. Nanlaki ang mga mata ni Reyna at silang, ang kanilang pribadong pag-uusap, ang kanilang pag-amin. Paulit-ulit itong tumutugtog na parang isang sirang plaka. Anong klaseng demonyo ito? Sigaw ni Reyna na patayo. Sinubukan ni silang napatayin ang TV gamit ang remote, ngunit hindi ito gumagana. Sinubukan niyang bunutin ang saksakan, ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang pinto. Bang! Ang pinto ay bumukas ng malakas. Ang unang pumasok ay si Dalisay Mendoza, hindi na nakasuot ng uniforme, kundi isang itim na tactical vest. Sa likod niya ay isang grupo ng mga armadong lalaki, mga pulis na naka-plain clothes. Reyna at Silang Del Mundo. Sabi ni Dalisay, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sumama kayo sa amin. Kayo ay inaaresto sa salang pagpatay at pandaraya. Anong karapatan ninyo? Sigaw ni Reyna. Sinusubukang bawiin ang kanyang autoridad. Wala kayong ebidensya. Sa katunayan meron, sabi ni Dalisay, itinuturo ang telebisyon na patuloy pa ring nagpapatugtog ng kanilang pag-amin. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Mula sa likod ng mga pulis, isang babae ang dahan-dahang humakbang pasulong. Ang kanyang buhok ay basa pa. Ang kanyang damit ay simple lang, ngunit ang kanyang mukha, napaatras si Silang na parang nakakita ng multo. Ang kanyang baso ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa sahig. Amelia? Ang babae ay hindi si Amelia. Ito ay si Katrina Sandoval. Buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot na naipon sa loob ng 5 taon. Hindi ako nahulog, Silang. Sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Itinulak mo ako at nakita ko ang lahat. Ang mundo ni Reyna ay gumuho. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang mga perpektong krimen, lahat ay nabubunyag. Ngunit bago pa man niya maintindihan ang lahat, isa pang anino ang lumabas mula sa likod ni Dalisay. Isang anino na pamilyar sa kanila. Isang anino na dapat ay nasa ilalim na ng dagat. Dahan-dahan, itong humakbang papasok sa liwanag. Ang pilak na alampay na simbolo ng kanyang kamatayan ay nakasabit sa kanyang braso. Hello, Mama Reyna, sabi ni Tala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagustuhan niyo ba ang palabas ko? Sa pagpasok ni Tala sa silid, ang hangin ay tila naging yelo. Ang arogansya sa mukha ni Reyna ay biglang naglaho, napalitan ng purong pagkabigla na unti-unting naging isang mabangis na galit. Si Silang naman ay napasandal sa pader. Ang kulay ng kanyang mukha ay kasing puti ng abo. Napapalipat-lipat ang tingin mula kay Tala patungo kay Katrina na tila isang batang nahuli sa gitna ng 2 multo. Iimposible! Ang tanging salitang namutawi sa mga labi ni Reyna. Patay ka na! Nakita ko! Narinig ko!
Ang nakita ninyo ay isang alampay. Kalmadong sagot ni Tala, habang dahan-dahang inilalapag ang pilak na tela sa ibabaw ng isang mesa. At ang narinig ninyo ay isang perpektong pag-arte. Nag-flashback sa isip ni Tala ang nangyari sa gitna ng kadiliman kanina. Ang sigaw, ang pagbagsak, lahat ay plinano. Sa eksaktong sandali na pinatay ni Bayan ang ilaw, si Dalisay ay nasa likod na ng tauhan o ni Reyna. Bago pa man nito maitulak si Tala, isang malakas na suntok sa batok ang nagpabagsak dito nang walang malay. Ang sigaw ni Tala ay isang senyas at ang tunog ng pagbagsak, isang life-size dummy na may pabigat na inihulog ni Dalisay mula sa isang deck sa itaas. Perpektong nakatiming. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang inalalaya ni Dalisay palayo sa eksena, patungo sa ligtas na cabin. At ikaw, bumaling si Reyna kay Katrina. Ang mga mata ay nanlilisik. Dapat ay pagkain ka na ng mga pating ngayon. Hindi nagtagumpay ang asawa mo. Sagot ni Katrina. Ang takot sa kanyang boses ay napapalitan na ng tapang. Itinulak niya ako, oo. Pero nagawa kong kumapit sa isang lubid. Isang mangingisda ang nakakita sa akin. Sa takot na balikan ninyo ako, nagtago ako. Nagpalit ng pangalan. Namuhay sa anino. Hanggang sa nahanap ako ni Laya at Dalisay. Hanggang sa sinabi nila na may isa na namang babae kayong bibiktimahin. Tumingin siya kay Tala. Hindi ko nahahayaang may madamay pa. Ang bawat salita ay parang isang pako na lalong nagbaon sa mga Del Mundo sa kanilang kabaong. Mga kasinungalingan, sigaw ni Reyna. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng ito. Walang maniniwala sa inyo. Talaga? Tanong ni Tala. Itinuro niya ang telebisyon kung saan ang boses ni Reyna na umaamin sa lahat ay patuloy pa ring umuulit. Pagkatapos ay itinaas niya ang USB drive na hawak niya. Lahat ng ebidensya ng pandarayan ninyo, ang mga bank account, ang mga insurance policy ng mga biktima ninyo, lahat ay nandito at lahat ng ito ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Sa hudyat ni Dalisay, lumapit ang dalawang pulis kay Reyna at Silang, hawak ang mga posas. Huwag ninyo akong hahawakan. Sigaw ni Reyna, iwinaksi ang kamay ng pulis. Hindi ninyo ako kilala. Ako si Reyna Del Mundo. Kilala ka namin, Reyna, sabi ni Tala. Ang boses niya ay malamig, ngunit may bahid ng awa. Isa kang magnanakaw, isa kang sinungaling, at isa kang mamamatay tao. Kinuha ninyo ang lahat sa akin, ang ama ko, ang tiwala ko, ang mga pangarap ko. Ngayon, ibabalik ko ang hustisya para sa lahat ng biktima ninyo. Sa puntong yon, ang huling hibla ng katinoan ni Reyna ay tuluyan ng naputol. Sa isang sigaw na puno ng galit na parang sa isang nasugatang hayop, sinugod niya si Tala. Ang mga kuko ay handang manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang na si Dalisay. Nahawakan niya ang mga braso ni Reyna nang may sapat na lakas para pigilan ito. Tapos na ang laro mo, Reyna, sabi ni Dalisay. Habang pinuposa si Reyna, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Tala. Walang pagsisisi, walang takot. Tanging purong pagkamuhi. Hindi pa ito tapos, babae. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Mabubulok ka. Isinusumpa kita. Si Silang naman ay hindi na lumaban. Nakasandal lang siya sa pader, umiiyak na parang isang bata. Ang kanyang maskara ng pagiging isang prinsipe ay tuluyan ng nabakbak. Inilalantad ang duwag na kaluluwa sa ilalim nito. Nang ilabas na sila, isang mabigat na katahimikan ang naiwan sa suite. Ang tanging naririnig ay ang basag na tunog mula sa telebisyon at ang mahinang pag-iyak ni Katrina. Lumapit si Tala kay Katrina at niyakap ito. Salamat, bulong ni Tala. Salamat sa tapang mo. Tayong mga babae, sagot ni Katrina. Kailangan nating tulungan ng isa't isa. Lumabas si Lala ng suite. Sa pasilyo,
Ang mga pasaherong nagising sa komosyon ay nag-uusisa. Ang perpektong imahe ng perlas ng silangan ay nabasag na, inilalantad ang madilim na katotohanan sa loob nito. Habang naglalakad sila palayo, nilingon ni Tala ang pinangyarihan ng lahat. Ang marangyang sweet na dapat sana'y pugad ng kanyang mga pangarap ay naging libingan ng mga kasinungalingan. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Dalisay. "Ayos ka lang?" tanong nito. Tumingin si Tala sa mga mata ni Dalisay. Mga matang nagbigay sa kanya ng lakas, mga matang hindi siya iniwan. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagtataksil, may isang taong nanatiling tapat. Tumango siya, isang maliit, ngunit tunay na ngiti ang unang pagkakataong sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng maraming araw. "Oo," sabi niya. "Sa wakas, ayos na ako." Ang sumpang binitiwan ni Reyna ay walang epekto sa kanya dahil alam niyang hindi siya isinumpa. Sa gabing iyon, sa gitna ng dagat, siya ay pinalaya. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng kaso ng mga Del Mundo ay unti-unti nang humupa. Ngunit ang epekto nito ay nanatili. Nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo si Reyna Del Mundo para sa masterminding ng maraming pagpatay. Si Silang, sa kanyang pag-amin at pakikipagtulungan, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Ang kanilang imperyo na itinayo sa kasinungalingan at dugo ay tuluyan ng gumuho. Ang perlas ng silangan ay dumaong na, hindi bilang isang barko ng mga pangarap, kundi bilang isang floating crime scene. Ngunit para kay Tala, ang pagtapak niyang muli sa lupa ay hindi isang pagtatapos, kundi isang tunay na simula. Nakatayo si Tala sa harap ng isang bagong signboard. Ang dating daungan ng pag-asa ay may bago ng pangalan, Hector Alcantara Memorial Port. Ang proyektong pinangarap ng kanyang ama, ang proyektong halos kumitil sa kanyang buhay, ay nasa kanya ng mga kamay. Ngunit hindi na niya ito tinitingnan bilang isang negosyo lamang. Ito na ngayon ay isang legasya. Sa isang press conference na ginanap sa mismong pantalan, suot ang isang simpleng puting bestida. Humarap si Tala sa mga mamamahayag, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Ang pantalan na ito ay itinayo sa pangarap ng aking ama, isang pangarap ng pag-unlad at pag-asa para sa komunidad na ito. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ngayon, ang pangarap na yon ay magpapatuloy, ngunit may idadagdag tayong isang bagong misyon. Ipinapahayag ko po ngayon ang pagtatatag ng Tala Foundation. Pagpapatuloy niya. Isang bahagi ng lahat ng kikitain ng pantalan na ito ay ilalaan para tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Bibigyan natin sila ng legal na tulong, ng kanlungan, at ng pagkakataong makapagsimulang muli. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa gitna ng mga kamera at mga ilaw, nakita ni Tala ang mukha ni Laya at Katrina sa audience, parehong nakangiti sa kakanya. Ang kanilang mga laban ay naging inspirasyon niya. Pagkatapos ng press conference, nagtungo si Tala sa isang lugar na tahimik. Ang sementeryo. Inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak sa puntod ng kanyang ama. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan nito. "Hay pa!" bulong niya. "Nagtagumpay po tayo. Hindi lang natin nakuha ang hustisya, ipagpapatuloy din natin ang tulong na palagi ninyong ibinibigay sa iba. Sana proud po kayo sa akin." Isang banayad na hangin ang umihip na tila isang yakap mula sa nakaraan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na kapayapaan ang bumalot sa puso ni Tala. Habang naglalakad siya palayo sa puntod, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw, naghihintay sa di kalayuan. Si Dalisay, nakasandal sa isang puno, hindi na nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Lumapit ito sa kanya. "Maganda ang sinabi mo kanina." Ngumiti si Tala. "Salamat sa pagpunta."
Palagi naman, sagot ni Dalisay. Naglakad sila nang sabay sa tahimik na pasilyo ng sementeryo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang, kundi puno ng pag-unawa. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Tala. Nabalitaan kong umalis ka na sa trabaho mo sa cruise line. Tapos na ang misyon ko doon, sabi ni Dalisay. Siguro, panahon na para bumalik sa probinsya. Magsimula ulit. Tumingin ito sa kanya. Ikaw? Bukod sa foundation at sa pantalan. Huminto si Tala sa paglalakad at humarap dito. Tinitigan niya ang lalaking naging kanyang anino, ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang kakampi, ang lalaking nagpakita sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo o matatamis na salita, kundi sa pamamagitan ng walang pag-iimbot na proteksyon at hindi natitinag na katapatan. Hindi ko pa alam, pag-amin niya. Ang alam ko lang, ayoko nang mag-isa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dalisay. Dahan-dahan, iniabot nito ang kanyang kamay. Kung ganoon, baka pwede kitang samahan sa pag-alam kung ano ang susunod. Nag-atubili si Tala ng isang segundo. Ngunit nang tingnan niya ang mga mata ni Dalisay, wala siyang nakitang pagkukunwari. Tanging katapatan, tanging Dalisay. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa palad nito. Ang init at ang magaspang na tekstura nito ay totoo. Ligtas. Magkahawak kamay silang lumabas ng sementeryo at tumayo sa isang burol kung saan tanaw nila ang karagatan. Ang parehong dagat na halos maging libingan niya ay siya na ngayong saksi sa kanyang bagong simula. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Handa ka na ba para sa bagong kabanata? Tanong ni Dalisay. Tumingin si Tala sa kanya. Ang puso ay puno ng pag-asa. Ang bituing minsan ay nawala sa dilim, ay muli nang nagliliwanag, mas maliwanag pa kaysa dati. Ngumiti siya. Oo, kasama ka. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala at Dalisay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, marami pong salamat. Salamat sa inyong pagsama sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok, at sa bawat tagumpay sa loob ng kwentong ito. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng inyong mga hapon, ng inyong mga sandali ng pamamahinga. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Tala, kasama ninyo akong kinabahan, natakot, at umasa para sa kanya. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang simpleng salaysay ng pag-ibig at paghihiganti. Ito ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa matatamis na salita o sa karangyaan, kundi sa katapatan at sa kakayahang maging kanlungan sa gitna ng pinakamatinding unos. Sana po, sa kwento ni Tala, ay muli nating natagpuan ang aral na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang tala pa ring magniningning para sa atin, ang tala ng pag-asa. At sana'y baunin natin ang kanyang tapang na harapin ang bawat bukas ng may panibagong lakas. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay na ito? Ang inyong mga komento ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Naway palagi kayong gabayan ng liwanag at pagmamahal sa inyong sariling mga paglalakbay sa buhay.